Bago pa magsimula ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC, araw ng Martes ay una nang hinikayat ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo sa darating na 2025 midterm elections. Ayon kay Panelo, mahalaga na mayroon itong posisyon sa pamahalaan lalo't kaliwat kanan ng ginagawang pag-atake sa kanya. Kabilang sa kanyang naunang payo sa dating Pangulo ay tumakbo bilang alkalde ng Davao City. Pero dahil mas naging mabigat ang pag-atake sa kanya ngayon, payo ni Panelo kay Duterte. Ang aking payo po kasi, tumakbo siya ng alkalde. Yan ang una kong payo sa kanya. Matagal ko na sinabi sa kanya. Kailangan nga tumakbo ka ako ng mayor ng Davao City. Noon yun, yung mga sinasabi ko. But nung sunod-sunod na pang-aapi ang natatanggap nila, sabi ko sa kanya the other week, tumakbo kayo senador. Kasi gusto ko kayo ni Inday, Sara, tumakbong president and vice president 2028. Sabi niya, bakit senador? Gusto ko nga, kongresista eh. Dahil gusto kong turuan itong mga nayayamot ako pag nanonood ako eh. Parang walang maalam yung mga ito. Paliwanag pa ni Panelo, kung tatakbong senador ang dating Pangulo, ay dito anyang makikita kung matutuloy ang Duterte-Duterte tandem sa 2028 national election. Pag tumakbo ka kasi senador, magiging barometro mo yon, magiging measurement mo kung ikaw ay nasa taas pa ng popularidad. Pag ikaw ay nag-number 1, 2, 3, ibig sabihin, nandun pa rin ang pagtanggap sa'yo ng taong bayan. At ituloy mo ang pagtakbo mo Vice Presidente sa 2028. Pero kung mananalo ka nga, number 8, 9, 10, 11, 12 ka, kalimutan mo ng pagtakbo mo. Pero kung hindi ito tutuloy sa pagkasenador si FPRD, mas magandang si Digong ang mayor para pag tumakbo siya ng vice presidente, pag siya ay nag-resign, o di si Baste pa rin ang mayor. Sa ngayon, sinabi ni Panelo ng pagka-alkalde ng Davao City at pagkasenador ang pinagpipilian ng dating Pangulong Duterte na takbuhang posisyon sa midterm elections. Kung maalala, binanggit noon ni Vice President Sara Duterte na tatakbo ang kanyang ama na si FPRD at ang kapatid nitong si Congressman Pulong at Mayor Baste sa pagkasenador. Samantala, may hanggang October 8 pa para malaman kung tatakbo o hindi at kung anong tatakbuhang posisyon ng dating Pangulo. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News. Kaliwat kanan ng mga banat kay Vice President Sara Duterte nitong mga nakalipas na buwan. Pero tila hindi naapektuhan ng pambabatikos ang tiwala ng mayorya ng mga Pilipino kay VP Sara. Sa resulta ng survey ng Pulse Asia na isinagawa nitong September 6 hanggang 13, 2024 na may 2,400 adult respondents sa buong bansa, nangunguna pa rin ang pangalawang Pangulo na may mataas na approval and trust ratings sa top government officials. Sa nakalipas na 3 buwan, nakakuha si VP Sara na 60% approval, 23% undecided at 17% na disapproval ratings. Kapantay naman ito si Senate President Cheese Escudero na may 60% approval, 32% undecided at 8% disapproval ratings. Habang si President Bongbong Marcos Jr. ay nakakuha ng 50% approval, 29% undecided at 21% disapproval ratings. Nangungulelat naman si House Speaker Martin Romualdez na mayroon lamang 32% approval ratings. Pagdating sa trust ratings, nangunguna pa rin sa top government officials si Vice President Sara Duterte na may 61%. Sinundan ito ni Senate President Escudero na may 56%, pangatlo si BBM na may 50% at panghuli pa din si Speaker Romualdez na may 31%. Sa kabila naman ng pangunguna ni VP Inday Sara ay bahagyang bumaba ang kanyang approval and trust ratings kumpara noong second quarter. Ilan naman sa mga pangunahing issue ng isagawa ang survey ay ang pag-atake sa KOJC, investigasyon sa iligal na POGO, tensyon sa West Philippine Sea, pagdinig sa budget ng Office of the Vice President, investigasyon ng Quadcom sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, pagtaas ng kaso ng monkeypox o mpox, 21 pesos per meal na budget statement ng NEDA, at pagbaba ng inflation rate noong Agosto. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Val TV Negracia. SMNI News. Sa unang araw ng COC filing para sa national position, early bird sa paghain ng kandidatura, si Agri-Party List Representative Wilbert Lee na gustong tumakbo sa pagkasenador sa taong 2025. Tiwala ito na kaya niyang mapaunlad ang buhay ng mga hirap sa panukalang batas
na ihahain to sa oras maging kandidato at manalo sa lalan. Tumatakbo si Nick sa ilalim ng partidong Action Demokratiko. Magkakaroon ng murang pagkain sa hapagkainan ng bawat pamilyang Pilipino, magkakaroon ng tiyak na trabaho at sapat na kita. Nakakalungkot po pag nakikita ko yung ating mga kababayan ay kailangan pa po mag-ibang bansa para lang po sa trabaho, sa kabuhayan. Yung po yung gusto natin po alisin at higit sa lahat yung huli, yung po pagkakasakit. Gusto po natin yan ay mawala, yung takot at pangamba sa pagkakasakit. Pagkatapos naman ng filing, agad itong pinuntahan ng kanyang mga supporter na alas 6 pa lang ng umaga ay nag-abang na para suportahan siya. Rain or shine ay hindi nagpatinag ang mga ito sa pagbibigay ng suporta sa senatorial aspirant. Sa akin po mga supporter po na nandito, maraming salamat po sa inyo. Samantalang ilan pa sa mga naghain ng kandidatura para sa pagkasenador ay sina David Polchan, Janice Padilla, Jose Jesse Olivares at si Dr. Joey Montemayor na minsan nang tumakbo sa pagkapangulo. Naghain din ng COC ang re-electionist na si Senator Francis Tolentino. Pagdating naman sa party list, early bird sa paghain ng CONA, si Kabayan Party List Representative Ron Salo at si dating Energy Undersecretary Astra Pimentel Nay mula sa Ang Bumbero ng Pilipinas Party List. Ayos po ng Kabayan Party List na ituloy ang mga naumpisan po nito ng mga advokasya, mga sinusulong ng mga polisiya at mga panukalang batas po sa Kongreso. Marami po tayo mga sinulong sapagkat ang Kabayan Party List, ang mga advokasya po nito ay nakapalo po sa tinatawag po natin na Kabayan Plus 2, kalusugan, kabuhayan, pabahay, kabuhayan, edukasyon, and OFW concerns. Ang AGA Party List sa pangunan ni Congressman Nick Briones, porosigido na makakuha ng mas maraming seat sa Kamara. Ayon dito, mas may pangil na batas kontra smuggling ang isa sa mga achievement ng party list at iba pang programa para sa agri-sector. Kita-kita naman ng taong bayan kung sino talaga ang tunay na galing sa sektor. Kami, agricultural sector, ang nagtayo ng AGAP ay sektor ng magmamanok, mag-itlog, magbababoy, aquaculture, sa fisheries, sa mga magsasaka. Madalit sabi, talagang galing ito sa mga itong AGAP ay tinayo ng mga nasa sektor ng agrikultura. Samantala sa kabuuan ay mapayapa daw ang unang araw ng COC filing sa buong bansa. Ayon yan, kay COMELEC Chairman Atty. George Garcia. Sa bahagi lang ng BARM ay nagdesisyon ng COMELEC na maglagay ng isang filing site doon, maliban pa sa isang filing venue na nasa loob ng compound ng LGU. Ito ay para lamang matiyak na magiging mapayapa ang paghahain ng kandidatura sa BARM para sa 2025. Wala naman pong untoward incident, subalit binarapat ng ating regional director ng COMELEC na i-request na magkaroon ng tinatawag na satellite registration or filing site para lang sa filing ng candidacy. Sa Manila Hotel de Tent City, kung saan ang filing area para sa national positions o sa pagkasenador at sa party list group, nag-deploy ang COMELEC ng 400 PNP personnel, Philippine Coast Guard at AFP, ay pinaikot din na mga K-9 dogs sa venue bilang bahagi yan ng security measures ng komisyon. Ang mga pumapasok na fighters, kailangan dumaan muna sa screening area. Para sa Diyos sa Pilipinas kumahal, Martin Gonzalez, SMN News.